Ang kwento ni Adam at Eve sa Hardin ng Eden ay isang representasyon ng isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Sinisimbolo nito ang pinakamaagang panahon ng development natin bilang isang species. Noong tayo ay maituturing pang inosente, ignorante at walang kaalam-alam tungkol sa mundong ating ginagalawan. Sa mga panahong hindi pa natin alam ang ating lugar sa universe. Kaya nga tao ang sentro ng kwento nila Adam at Eve dahil mula ito sa ating human-centric idea o yung paniniwala na nilikha ang mundo at ang lahat ng nandito para sa ating lahi. Ngayon mga ka-LE, isagad na natin ang ating kwentuhan na ito. Laliman pa natin ang ating usapan. Kung nire-representa ng kwentong ito ang pinakamaagang kasaysayan at development ng tao, well, ano ba talaga ang kahulugan ng kwento nila Adam at Eve? Well, ang Hardin ng Eden o ang Paraiso ay ang sumisimbolo sa kalikasan. At si Adam at Eve, sila naman ang sumisimbolo sa pagsisimula ng ating lahi. Sila ang ating mga ninuno. Kung iisipin nyo nga naman mga ka-LE, tulad ng ibang mga nilalang, si Adam at Eve ay talagang nakatira sa paraiso. Kapag sila ay nagugutom, tulad ng mga ibon, pwede silang umakyat sa puno at kumain ng prutas. At tulad ng mga tigre, pwede rin silang mangaso. Ngayon mga ka-LE, madalas nating ma-imagine si Adam at Eve na nasa isang literal na paraiso, kung saan kasama nilang namumuhay ang ibang mga hayop, tulad na lang ng mga European paintings na naglalarawan ng kanilang kwento. Pero sa totoong buhay mga ka-LE, hindi mga European paintings ang ating dapat tignan kung talagang gusto nating makita ang buhay nila Adam at Eve. Ang imahe na dapat nating tignan sa tuwing iniisip natin sina Adam at Eve sa paraiso ay ang imahen ng mga uncontact human tribes na nakikita natin ngayon na naninirahan sa mga bundok, gubat at savanna. Basically mga ka-LE, mga primitibong tao na hubot-hubad na naninirahan sa kalikasan. Sila ang tunay na imahen ni Adam at Eve sa paraiso. Sila yung version ni Adam at Eve na hindi kumain ng prutas sa puno ng kaalaman at karunungan. Sila yung version nila Adam at Eve na hindi sumuway sa Diyos, kaya hanggang ngayon naninirahan pa rin sila sa paraiso o sa hardin nang walang saplot. Hanggang ngayon, naninirahan sila sa paraiso, hindi dahil ang kanilang buhay ay masaya o madali, kundi dahil ang kanilang buhay ay simple. Ito ang paraiso. Hindi nila kailangang mag-aral, hindi nila kailangang magtrabaho at kumita ng pera upang sila ay manatiling buhay. Hindi nila kailangang manirahan sa isang mega city kung saan kinakailangan nilang sumunod sa social system ng ating sibilisasyon. Bakit pa nila gagawin ang lahat ng bagay na yan kung ang lahat ng kanilang kailangan ay nasa kanilang paligid na? Ngayon mga ka-LE, balik tayo sa ating theory tungkol kay Yahweh at sa Anunnaki brothers na si Enki at Enlil. Iniisip nyo siguro kung na-record din ba ng Bible sa kwento ni Adam